Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Big Man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamagbitin din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, hello po. Good afternoon sa inyong lahat mga ka-Airsoft. Good afternoon sa inyong lahat mga ka-Bigman. Okay, today, review and unbox po tayo ng unit ng ating mga ka-Airsoft, ng ating mga friend, ng ating mga kababayan from different province, from different location. Grabe to, international ang ating live ngayon, no? Okay, so kung bakit naging international ngayon malalaman nyo, makikita nyo kung bakit. Okay, dire-diretso po tayo mga ka-Airsoft. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-Airsoft. Okay, high-end, mid-class, budget meal. Nasa ating harapan ngayon, magbabanggaan, ipapakita ko sa inyo, pinagkaiba, ipapakita ko, ilalatag ko sa inyo ang best of the best, ang mga pros and cons, advantage and disadvantage ng bawat unit. Okay, dire-diretso na po tayo. Review and unbox, no? Unit ng ating ka-Airsoft, Mark Neil. Mark Neil Botella. Okay? Sir Mark Neil Botella of Cambinocot, Cebu City. Okay, unit ng ating ka-Airsoft, Mark Neil Botella is the budget meal edition of the 1911. So, dinadagsa tayo ng client regarding this budget meal edition kasi sa totoo lang, hindi naman i-cater ng Bigman kung hindi siya okay, no? So, okay naman siya. Okay naman, no? Huwag kayong kabahan dun sa sinasabi kong naman. Okay naman siya. It's just that hindi niya kayang kumantay, sumabay doon sa mga mas matataas na uri, matataas ng na unit sa kanya. Pero kung gagamitin nyo, okay naman siya. Okay? The 1911 budget meal unit ng ating ka-Airsoft, Mark Neil Botella. Okay, by the way, si Sir Mark Neil Botella is from Cambinocot, Cebu City. Okay? Next unit natin, unit ng ating ka-Airsoft, Louis Balingit of Lapu-Lapu City, Cebu. Okay, grabe ang dami nating mga client na nitong nakaraan, Cebu, Davao, iba-iba, no? So, Mark Neil Botella, Cambinocot, Cebu City. Ngayon, Louis Balingit of Lapu-Lapu City, Cebu. Yung unit niya, kung may budget meal, meron tayong mid-class, okay? Unit niya is the Godfather 6.0. Grabe. Napakatindi. Ang pinaka-Diyos sa lahat ng mga 6.0 version, ito kasi 5.1. Ayan, pakita ko sa inyo yung difference ng 5.1 1911 into a 6.0 2011. Okay? Yan. Okay, nakita nyo naman, di ba? Mas malaki, mas mahaba, mas matikas, mas nakakatakot, mas bulky. Yan ang unit ng ating ka-Airsoft, no? So, okay, the Godfather 6.0 by the KJ Works, KP06. Okay? So, what is good and special about this unit? Okay? Out of the box, itong unit na to, naka-upgrade na, naka-optic sight na front, naka-optic sight na rin sa rear, naka-magwell na rin po out of the box. Okay? Kaya lang tayo kasi, ine-enhance natin yung unit. Okay? Fini-fix outer barrel natin, fine tuning, tini-trigger job, kung kailangan i-big bore nozzle natin or i-enhance natin yung big bore nozzle or hammer protection pad, ginagawa po natin yan sa mga airsoft, no? So, bakit ba natin ina-upgrade yung airsoft? The reason why ina-upgrade yung airsoft, mas pinapaganda natin, it is because upgrade nga mas ine-enhance natin. Okay? Ngayon,
pag walang upgrade na nakakapangit sa unit, lahat ng upgrade ikakabuti at ikakaganda ng unit. Tama ba ako, Lucas? Tama, no? Kumbaga, pag sinabing upgrade, kaya in-upgrade para gumanda. Tama ba ako, Lucas? Pag dinowngrade, ano yun? Pumapangit. Di ba? Ang upgrade, up. Sabi nga mas gaganda. Pag dinowngrade, pumapangit. Kaya, ang ginagawa natin is upgrading and not downgrading. Okay? So, yung unit, upgraded, i-review and test fire natin in just a while. And now, for the main event. Okay, main event natin. The CC Shadow 2. The Everyman's Dream. The Shadow 2. What is good and special about this Halimaw unit? Napakalupit. Napakaganda. Talaga nga naman, no? Talaga naman, wala ka nang hahanapin pa. Okay? The Holy Grail unit, the game changer, lahat nandito na, no? The CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay? Yan yung i-demo test fire natin para sa ating ka-airsoft from Alaska, USA. Si Sir Polo Rodney Mojica. Yung tao na yan, hindi na lang natin basta simpleng ka-airsoft yan, no? Kumbaga parang ano yan, partner natin, advisor natin, friend natin, ka-airsoft natin from Alaska. Pag merong mga bagong unit na kailangang i-review, may mga glitch dun sa unit na parating na i-reissue, nag-share yan. Napakalaking bagay nun para sa isang tulad namin na dealer. Why? Kasi alam nyo naman, kami dito sa Big Man, pag dumating yung unit, hindi basta binebenta, di ba? Kino-correct namin yung mga glitch, chine-check namin yung bawat unit, lahat inaano natin, kumbaga parang ine-enhance natin, okay? Kaya yung mga ganyan, yung mga inputs, feedbacks na galing sa ating mga ka-airsoft, yung mga suggestion, napakalaking bagay po sa atin yan. Kaya ako nga, ine-encourage ko kayo, di ba? Halimbawa, yung unit meron kayo napansin. Ibigay nyo sa amin para kami, bilang isang dealer, ma-enhance namin yon para mas mapaayos natin yung serbisyo, di ba? Kaya ayun mga airsoft, airsoft na ating, unit na ating airsoft Polo Rodney Mojica. Ito na po, i-demo test fire natin in just a while. Natin, Ronald Suete Carino. Hello, good day. Hello sir, good day po, sabi ni Ronald Suete Carino. Okay, tagasan ba mga Carino? Kasi ako naaalala ko, ang father ko is Carino no? Ang middle initial niya is Carino. Tapos, ang naaalala ko is taga Cavite sila. Hindi ko lang alam kung hometown ng mga Carino yung Cavite, no? Or kalat-kalat na rin, no? Hindi ko alam, ha? Tagasan ka, Sir, Ronald Suete Carino. Kasi, Carino din po yung, yung father ko, no? Okay, then, good morning, Boss Bigman. Watching from Batangas. Share done, boss. Sabi ni Erwin Wen Maranan. Thank you, Sir Erwin! Ronald, bago mga pala makalimutan ko, baka naman pwede paki-share po yung live video natin. No? Paki-share share mo yung live video natin para napakalaking tulong, napakalaking maidudulot niyan sa ating community ng airsoft. Okay? Number 1 mga airsoft, the 1911 budget meal. Bakit ba naglalabas tayo ng budget meal? Kasi may mga ka-airsoft tayo na talagang gusto mag-airsoft, kaya lang talagang short na short yung budget. Okay? So, no choice tayo. Maglabas tayo ng budget meal, pero yung budget meal na maayos. Yung budget meal na maaasahan. Meron kasing budget meal na talagang walang kwenta. Pero merong budget meal na maaasahan mo. This is a 1911 budget meal edition, pero maayos na unit. Okay? Regarding din sa pagiging budget meal niya, syempre, learn how to manage your expectations.
budget meal siya. So, gagamitan mo lang siya, number 1, ng 12 kg. Huwag mong gagamitan ng iba't ibang gas, di ba? We all know na meron tayong different types of gas. Meron tayong 12, meron tayong 14, meron tayong CO2. Okay? Pero, hindi siya capable of CO2 and 14 kg. Pang 12 kg lang siya. Okay? In fact, kung meron nga sana mas mababa pa sa 12 kg para yung unit is hindi ganong maano, hindi hindi siya mapuwersa. Okay? Budget meal edition lang to mga Carsop. So, expect naman natin na hindi talaga siya katindi tulad ng mga high-end. Okay? Front optic sight, hindi siya naka-front optic sight, hindi rin naka-rear optic sight. Conventional lang sila, fixed iron sight. Hindi nga sila na-adjust hindi rin na-detach. Okay? Full metal mula ulo hanggang baba, made of alloy. Okay, then napakaganda rito, isa sa kinagustuhan ko rito is the style of the grip, no? Hindi siya tulad ng mga WE na rubber yung grip. Gusto ko tong klase ng grip niya. Actually, premium yung design niya sa presyong budget meal. Okay? Kung mapapansin niyo yung trigger, classic edition na trigger. Tapos makikita nyo yung hammer, classic edition din. As well as sa beaver, wala siya nakaumbok dito. Okay? Makikita nyo, wala rin siyang rail for the upgrades. Talagang plain and simple, classic unit po siya. Okay? Ito, what is good and special about this? Pumapalag. Pumapalag, no? Tapos, talagang, bukod sa pumapalag, maaasahan mo naman talaga. Okay? Number 1, kunin natin ang magazine. Magazine, ito, jackpot kayo sa magazine ito. Bakit? Ang mga 1911 is naka-single stock magazine lang. Ibig sabihin, yung babies, isang diretso lang. While ito, dual stock to. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Ganon. Dual stock, kaya ang daming malalaman nito. Yung mga WE na 1911, 14 rounds lang ang malalaman, while ito is 27 rounds. Ganon kalupit, ganon kaganda. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas, syempre 12 kg. Kuha rin tayo ng reloader, ng silicone oil. Number 1, press the valve, then spray. Okay, yun. Output valve i-sprayan. Tapos sa inlet valve, taob natin, spray. Ngayon, yung unit, ikasa natin, ilock natin manually, sprayan tong slide stopper, sprayan din yung nozzle. Okay. Yung unit, naka-upgrade, fine-tuning, trigger job, and hammer protection pad. Yan ang in-upgrade natin. Plus, the magazine inlet valve. In-upgrade din natin ang magazine inlet valve nito kasi normally, ang isang magazine inlet valve ng ganitong unit is dahil Tokyo Marui spec to, may sumisingaw, may sumisirit, nakakairita. Pero ito, silent type na in-upgrade na natin ng inlet valve. Okay? Release, then rest. Lagay tayo ng hangin sa magazine. Upside down, then press down. Pansinin ninyo, tahimik na. 1, 2. Wala nang sumisirit, wala nang umiingay sa gilid. Okay? In-upgrade po natin yan. Okay? Ngayon, kunin natin yung magazine ulit. Lagyan natin ng bala. Using our reloader, hatakin to pababa, then place your other thumb here. Para kung mabibitawan mo to, sasaluhin ito. Kasi delikado, baka mabasag mo itong maglip. Sayang. Okay? Hatak, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo mga Carsop, no? Okay, ayan. Ang proper orientation ng bala, left, right, left, right, left, right. Napakaganda niyang unit na yan, mga Carsop, no? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire, okay? Kung mapapansin ninyo, yung ano niya, yung shape niya, ayan, nandito lang sa side na to, okay? Dito sa left, wala. Kasi hindi siya ambidextrous. Bakit? Kasi mga Carsop, 1911 classic to. Ang mga naka-ambidextrous mostly is mga 2011. Firing po tayo. Firing! Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer. This is the hammer by pressing the trigger. Okay. The budget meal version of the 1911 unit ng ating Cairsoft Marknil Botella Cambinocot, Cebu City. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for... Okay, yung unit,
pag hindi nagagamitin, make sure walang lamang hangin at wala rin lamang bala bago itabi. Pasingawin. Okay? Then, unit, punasan, wipe those excess oil para syempre dapat laging maganda, laging mukhang bago. Okay, unit natin kay Airsoft, Mark Neil Botea, Cambinocot, Cebu City. Bossing, ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin is unit ng ating kay Airsoft. Kung kanina budget meal, ngayon po mid-class po tayo. Okay? Unit ng ating kay Airsoft, Louie Balingit. Uy, grabe, Balingit. Naalala ko si Bonel Balingit. Si Bonel Balingit yung higante na player dati ng Sunkiss, no? Basketball, no? Sa mga hindi nakaabot, no? Kasabayan si Kenneth Duremdes, si Boy Beach Victoria, si Berhel Meneses. Ayan, magkakasabayan. Bonel Balingit, no? Player na Sunkiss na team, no? Okay, so Lapu-Lapu City, Cebu. Hello, bossing. Okay, Kuyang Malonzo. Mabuhay po mga ka-Airsoft. Big man lang sa kalam. Kuyang Malonzo, kundi naman po napakalaking abala sa'yo, baka naman po pwede i-share mo sa timeline mo itong mga live natin, yung mga vlog na ginagawa natin. Bossing, napaka-simpleng pakiusap lang pero napakalaki ng magagawa na mapabuti, mapaayos ang ating Airsoft community nung simpleng pag-share po ninyo. Okay? Pa-share po. Okay? Okay, Baguio po, sir. Okay. Sa taga Baguio si Ronald Suete. Okay, mga kalat na rin pala ang Carino, no? Kasi merong Carino sa Nueva Ecija, yung nanay ni Senator Robin Padilla. Carino yun, di ba? Tapos, ayan, Baguio City, yung father ko is parang Cavite sila, no? So, kalat na rin pala ang mga Carino. Anyway, thank you, Sir Ronald Suete Carino. Dan share po, sabi niya. Maraming salamat po, bossing. Wala. Sabi ni Dada Buddy Antolin, nice po, bossing. Maraming salamat, Dada Buddy. Dada Buddy, kung pwede naman, kung hindi naman napakalaking abala, paki-share po yung ating live video, no? Paki-hit na rin po yung follow button para lagi kayong updated sa ating mga vlog na ginagawa sa pang-araw-araw, okay? Hit nyo po yung share button natin na mga ka-Airsoft, no? Okay, nice po, bossing. Share done na po, ka-big man, sabi ni Koyang Malonzo. Hello sa'yo. Miss you, sir, ha? Taga ano to eh? Kundi ako nagkakamali, Rizal. Taga Rizal to, si Koyang Malonzo, no? Okay, anyway, mga Airsoft, no? Jump tayo doon sa unit natin na mid-class. The Godfather 6.0. Bakit tinawag ng The Godfather? Binansagan natin The Godfather, mga Airsoft, it is because mostly ng mga gangsters sa mga movie, sa mga film, ang ginagamit hindi 5.1, kundi 6.0. Mapa revolver, mapa pistol, 'di ba, na magazine type, ginagamit nila 6.0. Kaya The Godfather, no? The Godfather, binansagan natin 'yan. It is because talagang pagdating sa mga 2011 version, grabe, iba ang sipa, iba ang lakas nila. Okay? Katulad itong unit na to, normally ang isang The Godfather na KPO6, may FPS siya na 360 to 380. Out of the box, walang upgrade. Pero after nating i-upgrade to, nag-FPS to ng 440 to 460. Ganun katindi, ganun kalakas ang inaabot nito. Kasi nga, Godfather siya. Okay? Ang upgrade na ginagawa natin dito is fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, tapos, tatlong bagay eh. Pwede natin siyang i-enhance ang big bore nozzle, ipalitan ang big bore nozzle, at saka palitan ng anti-freeze nozzle. Okay? Anti-freeze nozzle is the, kumbaga, masasabi nating maganda. Pero, kung shooting range ka. Okay? Yun ang silbi ng anti-freeze nozzle. Pero kung daily pistol mo, wag mong i-anti-freeze nozzle. Okay? Ngayon, ang masasuggest ko, it's either palitan ng big bore nozzle or i-enhance na lang yung nozzle niya na nakalagay. Okay? Kaya lang ito, upgraded na with a big bore nozzle.
mapapansin nyo, naka-red nozzle na. So, big bore nozzle pag ganyan, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Hindi pa lang naka-premium hop-up rubber tong unit na to, no? Pero ganun pa man, talagang mag-e-enjoy ka rito sa unit na to. Okay? Okay, magazine niya. Uy, look, ba't naka to? Patikit. Okay, alisin ko lang to. Okay, so this is the unit ng ating ka-airsoft. Ulitin natin. Out of the box, mga ka-airsoft, ayan, merong optic. Okay. Then, meron siyang slot dito sa baba para lalagyanan ng flashlight or ng laser or mga upgrades na gusto mo. Okay? Katulad dito, lagyan natin ng flashlight para ma-appreciate nyo. Ha? Wala akong flashlight. Ganda, maganda yan mga airsoft. Maganda yung setup na yan. Okay, ito. Pwede kang maglagay ng laser lang, pwedeng flashlight lang, pero pwede rin namang flashlight with a laser. So, pasok natin to. Grabe, ang ganda, ang gwapo, di ba? Oh. Bagay na bagay dyan sa unit, oh. Oh, tingnan nyo, makikita nyo yan. Paano ba to? Oh. Oh, flashlight, di ba? Oh, flashlight, ha? Tapos, di ba sineselect to? Oh. Flashlight with laser. Okay, yan ha. Flashlight with laser. Okay? Off yan, sorry. Flashlight with laser. Flashlight, then laser lang. Di ba? Napakaganda, oh. Kita nyo? Oh. Accurate na accurate. Tapos, naisisiro rin yan na i-calibrate. Pwede mong gamitin, pwede mong i-calibrate base doon sa site mo. O, kung 12 o'clock ka, kung 1 o'clock ka, kung 6 o'clock ka, pwede. Pwede mong i-ayon doon. Okay? Share dan, sabi may nagtatanong how much. Kaya lang hindi ko mabasa yung pangalan mo, bossing Arabic eh. Hindi po ako marunong ng mga ganyan. Pasensya na po kayo, no? Gusto kitang i-shoutout, gusto kong replyan yung message mo, kaya lang hindi ko mabasa eh, yung pangalan mo. Pakisabi po, pakibanggit yung pangalan mo, no? Okay, ayan ha. Ayan. Pwede mong lagyan ng upgrades katulad niyan. Okay? So, off na muna natin. Okay. Itong unit na to, nakaabang talaga sa mga upgrades kasi meron siyang rail. Hindi katulad nung dinemo natin kanina na 1911, classic unit siya. Way back kasi nung lumabas ang 1911, wala naman talagang rail. Hindi pa uso yung rail nun. O, di ba? Pero ito, usong-uso na. Okay? Ayan, ngayon, napakaganda. Makikita nyo, naka-magwell na rin. Okay? May kamahalan to, itong magwell na to. Alam nyo ba na pwedeng alisin to tapos ilagay sa live? Sukat to. No? Kaya, dyan palang jackpot na kayo. No? So, let's begin. Kunin natin yung magazine. Number 1, spray tayo sa output valve. Okay. Then, spray rin tayo dito sa inlet valve. Okay. After that, kunin natin yung unit, ikasan natin manually, then to, sprayan natin to. Ayun. Okay na. Then release, tapos rest. Ayun. Ngayon, kuha tayo ngayon ng gas. Upside down, then press down. Ang ginagamit natin, 1, 2. Ang ginagamit natin na gas sa mga Godfather, sa mga 6.0, sa mga unit na matitindi tulad nito is 12 kg only. Okay? High-end kasi to, mid-class na matatawag, no? Actually, itong unit na to pwede mong gamitan ng 14 kg. Kaya lang, dahil nga sa upgrade na ginawa namin, kahit 12 kg lang, para na rin siyang naka 14 kg. Kaya, wag nyo nang gamitan ng 14 kg, sa 12 kg pa lang, ibibigay niya na yung pinakamatinding kakayanin niya. Okay? Kasi baka masyadong mabinat, no? What I mean baka masyadong mapuwersa pag ginamitan natin ng 14 kg.
Kawawa naman yung unit, sayang naman, di ba? Okay. Hindi nagbigay ng pangalan, so hindi ko siya masya-shoutout. Okay, no? Pasensya na, ha? Hindi kasi ako nakakaintindi ng Arabic, eh. Hatakin natin to pababa, then place your other thumb here, then dito ilalagay yung bala. Maximum rounds, 27 plus 1, total of 28. Okay? Ngayon, pamplam po using the reloader. Mas maganda mga ka-airsoft kung meron kang reloader. Kasi mas madali ka makakapaglagay ng bala. Segundo lang, may bala ka na. Pag wala kang reloader, isa-isa. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Ay, sorry. Lagyan muna pala natin ito ng silicone oil. Kasi, meron na, sorry. Ngayon, pasok sa unit. Kasa, ready to fire. Mga ka-airsoft, this is the 6.0, the Godfather edition by the KJ Works. Firing po tayo. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe. Kung nakita nyo yung kalog, yung yanig ng kamay ko, talagang matindi. Normal sa isang 2011 and sa 1911, yung unit na mapalag. Kasi malalakas talaga tong unit na to. Lalo na to, naka big bore nozzle to. Bukod sa big bore nozzle, naka-enhance pa. Kumbaga, parang mas inayos pa natin yung bore niya. Mas nilinis. Kaya yung labas ng hangin, mas diretso. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, napakalupit. Grabe. The Godfather 6.0. Okay. Ready for packing and ready for shipping. Bago natin itabi yung unit, siguraduhin natin, punasan natin, wipe those excess oil. Dapat walang lamang bala at dapat walang lamang gas. Pasingawin. Daming laman, no? Kasi naka-fine tuning and naka-trigger job. Kumbaga, naka-upgrade. Kaya, matipid siya sa gas. Okay? Ngayon, unit natin ka-airsoft, ready for packing and ready for shipping tuloy. Shipping, Louis Balingit, Lapu-Lapu City, Cebu. Okay, next unit natin, and for the main event. Okay? Nakakatuwa, masaya lang tayo, nag-e-enjoy tayo kasi itong unit na to is unit the Holy Grail pagdating sa mga version ng ZZ Shadow. Okay? Grabe, tingnan nyo naman. No? Ano yung malupit dito sa unit na to? Okay? If you are a type of person, ano yun, may tao? Shopee. Okay. If you are a type of person na you are looking for a unit na talagang precise. Nasaan na ba yung ano? No? Na talagang precise, this is the correct unit for you. Okay? Ano? Saan? Oh, yan. Tapos slide mo. This is the correct unit for you. Sandali meron kasi akong meron akong notes dito na hinanda. Kasi, syempre, gusto kong maging maging sa inyo. Kumbaga, sigurado. Yung isasagot, no? Ayaw ko mag-claim ng kung ano-ano no? Ganito. Nawawala yung ano ko. This unit is a competition pistol. Competition pistol, ibig sabihin, lahat sa kanya perfect. Okay? Lahat sa kanya solid. Lahat sa kanya, kumbaga nasa kanya na lahat. Perfect eh. Diba? Ngayon, itong unit na to, masasabi ko na talaga namang para dun sa mga taong perfectionist. This is the CC Shadow 2, the everyman's dream. Bakit magiging everyman's dream siya? Kasi nga, talaga naman na pangarap at pinapangarap siya ng bawat tao, ng bawat kalalakihan, no? Kasi, dahil sa taglay niyang ganda, dahil sa taglay niyang tikas, dahil sa taglay niyang
balance. No? Itong unit kasi na to balance mga ka-airsoft. Hindi tulad ng ibang unit na sobrang gaang, hindi tulad ng ibang unit na nasa likod yung bigat, hindi yung tulad ng 1911 na nasa harap naman yung bigat. Ito balance. Napakasarap oh. Oh, 'di ba? Yung grip niya talagang napakaganda. Okay? Saktong-sakto sa ating mga kalalakihan. Plus yung magwell niya, dito ako natutuwa no. It is because tapered siya. Hindi lang basta kung mapapansin niyo, hindi siya basta parang busalsal na nakaganon. Hindi, kinuha pa yung shape, no? Para doon sa mga detalyado mag-isip. Ayan, no? Kinuha yung shape dito, pumasok, then saka siya lalabas. Hindi tulad nung iba na parang ganun lang. Basta ginanon, di ba? Yung mga high kappa, kung mapapansin ninyo. Yung embudo niya, basta straight, tapos straight na gumanon. Ito hindi. Kinuha yung detalye nitong likod, pababa, tapos saka nila itinaper. Ganon din to. Kinuha yung detalye, pababa, saka itinapered. Ganon din to. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Kasi dito, nagpapahinga, nagre-rest yung mga daliri mo. Kung mapapansin ninyo, kinuha yung shape dito, nakapasok, then bumaba, saka tinapered. Kaya ako, sa totoo lang, nung lumabas to, nung nakita ko to, ay nako naman, talaga. Mas matindi pa siya sa TS2. No? Kung mapapansin mo, di ba? Matindi pa. CNC alloy, full steel internals. Napakaganda ng unit. Wala ka nang hahanapin pa. Ito yung unit na may bragging rights. Ito yung unit na pag nilabas mo sa isang game site, wow, grabe pare, tignan mo yung unit nun. O, di ba? This is not the ordinary unit. This is not a ordinary Glock. This is not a ordinary 1911. This is not a ordinary 2011. This is an outstanding unit. Pag ito gamit mo, you are somebody. Diba? Talagang ano ka, kumbaga talagang siguro topic ka ng usapan sa buong isang linggo, no? Kasi ganun kalupit, ganun kaganda, ganun katikas pag ganito ang unit mo, okay? Powered by a 27+1 magazine, so total of 28, full metal, full steel internals, magnet, okay? Big sabihin, full steel talaga yan. Okay? Ang dumidikit lang naman sa magnet, bakal di ba? Isa sa pinakamatigas na material sa mundo is bakal. Di ba? Mas matigas siya sa alloy. Kaya, kung masisira yung hammer na alloy, ito hindi pa. Kasi nga, full steel siya. At hindi lang yan, lahat ng mga parts sa loob niya na talagang nagdadanas ng stress is steel. Okay? Itong unit na to, kahapon nagkamali ako, I thought naka-fix outer barrel, pero hindi pala. Okay? Pero ngayon, itong unit na hawak ko is, dahil unit to ng ating ka-airsoft, naka-fix outer barrel na. Okay? Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-premium hop-up rubber, naka-hammer protection pad na rin. Okay? Ang karga nito, 5. Tama ba ako? Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, premium hop-up rubber, at saka hammer protection pad, hardened recoil buffer. Okay? So pinalitan na rin natin yung recoil buffer niya ng engineering plastic material. So para mas reliable na siyang gamitin. Para kahit dire-diretso pak, hindi nabubugbog, hindi nalalamog, hindi nadudurog. Okay? Yun yung upgrade na ginagawa natin, kaya napakaganda nung version natin nito. Okay? Syempre, kahit anong napakaganda, kailangan pa rin proper ang maintenance. Number 1, kunin natin yung unit, kasa, i-lock manually, magazine ito, then spray. Okay. Sprayan sa nozzle. Sa slide stopper, hindi na kailangan sprayan ng isang sisi. Sa nozzle lang, enough na po. Okay? Sprayan sa nozzle. Okay? Then, release. Sa pag-release, wag hatakin to para hindi mapudpod. Hatakin mo to. Then, rest. Then, rest. Okay. Ayan. Ngayon,
So this is the magazine. Kailangan natin press the valve, then spray, then dito. Pengi akong 0.20 grams. Okay po, po tayong 0.20 grams na bala para maipakita natin sa ka-airsoft natin, maikrono natin. Okay? Ready mo yung ano yung camera. Picture natin yung chrono nito. No? Okay, mga airsoft, may konting advice lang ako when doing the chrono test, gamit kayo ng 0.20 grams. Okay? Kasi ang ginagamit ko normally sa firing, 0.30. Kasi malalakas yung unit natin, 0.30 grams. Pero during the chrono, 0.20 grams lang po. Ha? Huwag pong gagamit ng ibang grams kasi hindi nyo makukuha yung pinaka-standard measurement na kailangan natin. Okay? Kailangan kasi natin ng uniform na measurement, mabibigay sa atin yun ng 0.20 grams. Pasok sa unit. Asa? Ready to fire. Chrono tayo mga airsoft. Firing! Kas! Grabe, dali. Ayaw. Wala, ayaw? Wala, yun naman. Chupis. Kainis naman ng chrono. Firing! Wala. Pasensya na kayo. Naglolo ko yung chrono ko. Walang lumalabas. Nakakainis! Ay, nako! Sana ipakita natin pero ang lakas ng recoil niya. Hindi katulad ng ibang shadow. Sana naipakita natin sa ka-airsoft. Anyway, okay? Okay mga ka-airsoft, this is the Sisay Shadow. The Everyman's Dream, the Shadow 2. Unit to ng ating ka-airsoft. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Grabe. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe! Ibang pumutok siya. Grabe. Ano siya Parang pag nakaganyan ka, parang ginaganon, parang sinusuntok tong itong palm ko. Bag. Ay, nako. Napakatindi talaga nito. Hindi ko lang alam kung matindi lang yung pagkaka-upgrade ko. Pero, nako. Ay, nako. Hindi ka magsisisi rito. Sa totoo lang. No? Unit ng ating ka-airsoft, Polo Rodney, Mohica of Alaska, USA, bossing. Ay, nako po. Ang sarap. Nako, na-excite ako na maipatesting to sa'yo. Grabe. Sigurado, mag-e-enjoy. Grabe. Iba talaga siya mga ka-airsoft, no? Nung i-fire ko, rito, ramdam mo yung lakas, Jug. Ganun kalupit. Tapos, ang masarap pa rito, napansin nyo, taas ng rate of fire. Ang bilis. Pak. Diba? Pwede. Sa mga 2011, hindi pwede ganun. Pak. Ito, pak. Diba? Tignan nyo, pakita nyo, Ay, hindi pa pala na. Ayan, Kita nyo? Kita nyo. Tingnan nyo to, Ganito kabilis, grabe. Hindi kaya ng mga 2011 yun, no? Bakit ganon? Kasi naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, tsaka naka-enhance na yung unit. Kaya kaya niya yung mataas na rate of fire, no? Kaya niyang pakisamahan yung daliri mo kahit mabilis. Pak. Sarap Ay, sorry. Grabe, di ba? Walang ibang may unit na may kaya niyan. Only the Sisay Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay? Unit po ng ating kaya sa Polo Rodney Mohica. Siguro wala pa si Sir Polo. Siguro, nanonood? Grabe to si Sir Polo Rodney. Nanonood pala. Silent viewer talaga minsan tayo, no? Nakakatuwa rito sa unit pa na to mga ka-airsoft, Yun nga, tulad ng sabi ko, kung ikaw yung tipo ng tao na you are in a, kumbaga,
talagang expose yung buhay mo sa isang competition, pag ito nilabas mo sa isang competition site, sa isang shooting range, wow! Wow! Yung Messi pa, yung wow factor, yung wow, di ba? Yung pakiramdam na, ikaw naman ngayon, syempre, medyo relax ka lang. Syempre, ito yung unit mo. Di ba? Sarap eh. Si Shadow to eh. Mga kausap, Holy Grail na to. Itong hawak natin, Holy Grail na to so far. No? Hindi ko lang alam kung meron pang ayaw ko kasing magsalita ng tapos, no? Pero ito na yung pinakamataas na version ng Shadow 2 na ilalabas. Actually, ito is the pinaka-rare na color. Dalawa, yung green and red. Yun yung pinaka-rare na color. Ano yun ha? Minarites sa akin dun sa loob. So, ito na yung pinakamataas na version na ilalabas. So, siguro, later on, magkakaroon sila ng... parang ganito, mga Carsop, di ba? Kung maaalala nyo, naglabas ng TS2. Tactical Sports 2. So, dapat wala nang ilalabas sa Shadow. Nagets nyo? Pero dahil nag-click, pumatok yung TS2. So, buhayin natin ulit yung Shadow. Yung TS2 is the Tactical Sports 2. Actually, Shadow 2 pa rin siya. Pero, ibang family na. Kumbaga, ibang henerasyon na. Di ba? Pero ito, sa henerasyon ng Shadow 2, tapos na eh. Actually, nagtapos na yan dun sa orange eh. Di ba? Then, lahat ng lumalabas is customized na lang. Pinagwapo na. Ngayon, naglabas ng ganitong version. TS2, di ba? Shadow 2. Hindi to Tactical Sports 2, ha? Shadow 2. Kaya napakalupit, napakaganda. Kung meron ka nito, nako po, gamitin mo ng gamitin. Ang sarap nito. Ito yung unit na, yung mga collector's edition, yun yung mga pang-display. Pero ito yung unit na gusto nito, lagi mong ginagamit. Ayan ha. Gusto nito, lagi siyang nagagamit. Gusto niya, lagi siyang naipuputok. Yun ang gusto nitong unit na to. Okay? Napakaganda ng realistic feel niya. Ako, sa totoo lang, guys, personally, ang unit ko, ang baril ko, ang tunay ko is Tactical Sports 2. Kung meron nito, nung bumili ako ng unit, yung meron ganito, hindi ako bibili ng Tactical Sports 2. Kasi, ang Tactical Sports 2, mas mahaba ng konti rito. Ang sarap kasi nito, compact eh. Pakita ko sa inyo. Ayan ha, oh. This is a Tactical Sports 2, TS2. This is the original version. Ayan, makikita nyo. Oh. Mas mahaba, di ba? Kung tutusin, konti lang. Pero sa mga tulad namin na gun enthusiast, sa mga tulad namin na masyadong maselan dun sa mga detalye, yung ganyang kahaba, mahaba na sa amin yan. Ayan, no? Ayan, makikita nyo, almost sabihin na nating half inch. O, di ba? Ayan, almost half inch. Malaki na sa amin yan, sa totoo lang. Ayan, yan yung unit ko. O, tignan nyo. Tignan nyo to. O, di ba? Actually, dapatin ko kayo ha. Mas mabigat to. Buisit to. Ayun. Yung bigat ng Tactical Sports 2, ito yung bigat nito, bigat na nito ng May Magazine. Okay? May Magazine siya, halos magkasing bigat na sila. Okay? Pero, hindi, ganito. Ito, walang magazine. Ito may magazine. Magkasing bigat sila. Ibig sabihin, mas mabigat to pag nilagyan mo ng magazine. O, di ba? Ay, yun lang. Tapos, ito pa, this is a double action pistol. O, yun. Yan ang pinagkaiba nila, ha? Double action pistol. Ayan, makikita nyo, o. Ayan. O, di ba? This is just a single action pistol. Kahit anong
piga natin sa gatilyo niya, sa trigger niya, hindi papalo yung hammer. Ito, double action pistol. O, di ba? Actually, baba mo na lang, oh. Pak, pak. O, di ba? O, yan. Unit natin kay Airsoft, napakaganda. Polo rod ni, ay, sa nga pala. Di ba may sinasabi akong big bore na, sir? Merong enhanced na nozzle. Ito kasi, ang CC Shadow 2, kaya naging Holy Grail, kaya naging Diyos to, pagdating sa airsoft practical shooting, kasi low bore nozzle. Ibig sabihin, yung nozzle niya, tapered, low bore, maliit. So, kaya yung pagiging precise, binibigay niya. Ang dami pa natin pwedeng maaral na features nito. Habang dumarating yung araw, kaya lang, limited lang to eh. Actually, mga ka-airsoft, 20 pieces lang to. Alam nyo ba na, 20 pieces, iba-ibang color ah. May purple, may black, merong all black, may purple, may black, may red, at saka ano pa yung isa na? Orange. Ang nakikita kong box dito is 9 box na lang. No? Grabe. Napakatindi talaga nito. Hindi ko alam kung magkakaroon pa tayo nito, pero maswerte lang ako na bahagian ako. Kung magkakaroon, bonus, swerte. Pero kung hindi, pasensya na. Sa mga magkakaroon nito, the Holy Grail unit. Minsan lang kayo makakakita ng ZZ na naka-magwell na. Mostly hindi kayo makakakita niyan, sa totoo lang. Okay? Unit ang ating ka-airsoft, Polo Rod ni Mojica. Ang ka-airsoft natin from Alaska, USA. Maraming salamat, bossing, sa tiwala niyo sa amin. Oh, I promise it will be in good hands. So, nakakatuwa naman. In good hands, tapos sa atin pa nanggaling. Napakasaya natin. Maraming salamat po mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yung po paglalaro ng airsoft, syempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Mga ka-airsoft, pa-share po yung live video natin. Big man, walang katulad. Gamit ay legit.